Magandang umaga sa inyong lahat. Biyernes na po at ito po ang pinaka mainit na mga pangyayari na ating pag-uusapan sa ating The Spokes Hour. Now, ano ba hong mainit ngayon? Abay, napabalita na 4 ng West ng ICC ang napasama sa freeze order ng ating bansang Amerika sang-ayon nga doon sa executive order ni President Trump na nagsasabi na lahat ng tao na makikipagtulungan, kasama na lahat ng opisyales ng ICC na nakipagtulungan laban sa mga kaalyado ng Amerika gaya ng Israel at syempre kasama na rin ng Pilipinas ay magkakaroon ng freeze sa lahat ng kanilang ari-arian bukod pa dun sa hindi sila po pwedeng makapasok ng Amerika. Now, kapag ikaw kasi na-freeze, ibig sabihin yung mga bank accounts mo, maski wala kang bank account sa Amerika, po pwedeng hindi ka na makagamit ng SWIFT. No? Ibig sabihin, hindi mo na magagamit yung American system sa pagpapalipat ng pondo. No? Ipit ka pa rin. Kasi lalo na kung ikaw ay empleyado ng ICC, dumadaan yan sa SWIFT, no? Sa ayaw at sa gusto mo. Kasi nga yung mga contribution ng mga member countries ay dumadaan sa pamamagitan ng SWIFT. No? At syempre, yung paglipat ng pondo sa account mo mismo, dumadaan din yan sa SWIFT. No? Kung galing sa ibang bansa yung pondo. At syempre, ang mga West naman ng ICC, talaga naman pong lahat sila dayuhan. No? Wala naman Dutch na West dyan. So lahat sila, may mga foreign accounts, may mga sweldo nila, kung bahagi, kung hindi man na buong buo, ay dapat ipadala sa kanilang mga bansa. So ngayon po, lahat yan ay frozen. At isa dun sa 4 na West o mahistrado na na-freeze ang account ay isa sa West ni Tatay Digong. Kung di po ako nagkakamali, ito po yung European na West. Sandali po, i-check natin no? Kung sino talaga yung kasama sa Tatay Digong na freeze. No? Tanungin po natin. Ayan. Tanungin po natin kung sino. Sorry, dapat tinanong ko nito kanina pa, pero nakalimutan ko pong tanungin. No? But anyway, ang ating pag-uusapan po, mukhang nag-backfire itong plano, hindi po mukha. Sigurado ako na nag-backfire itong ginawa ni Marcos Jr. na ipakidnap si Tatay Digong at ipadala dyan sa ICC. Bakit ko naman nasabi yun? Okay? Well, unang-una po kasi, ang nangyari dito ay, ito po, ang ano pala, ang na priest na kasama dun sa 4 ay si Rene Adelaide Sophie Alipani Ganso na siyang na siyang judge din sa kaso ni Tatay Digong. So tignan nga natin kung tama. Okay. Now, bakit nag-backfire? Well, alam niyo po kasi, itong EO ni Trump, yan lang po yung latest na ginawa ng Amerika laban sa ICC. Hindi pa po presidente si Trump, nagkaroon na ng batas ang Amerika na nagsasabi na kapag merong Amerikano na lilitisin sa ICC, yan ay dahilan para magdeklara ng giyera laban sa Netherlands at lusubin ang The Hague kung saan naroon ang ICC at ang kanyang kulungan. So, ayun nga, tama. Ang judge ni PRRD na na-freeze siya ay si Judge Rene Adelaide Sophie Alipini Gansu na siya po ay taga Benin. Okay? At dati po ay siya nanilbihan sa African Commission on Human and People's Rights. So ngayon, wala na siyang bank account, hindi na siya po pwede pumasok ng Amerika at lahat ng kanyang mga accounts kung meron man sa Amerika ay frozen. Now, itong EO na ito, gaya ng aking sinabi, ito yung latest lang na ginawa ni Trump para nga iparating ang matinding pagtutol ng Amerika sa kaganapan at mga katungkulan ng ICC. Nung kasi pinag-uusapan yung ICC Rome Statute, sinasabi ng mga Amerikano na teka muna, ang ating batas sa buong mundo ay nagsasabi na hindi po pwede maging kriminal ang isang bagay na walang batas na nagsasabi na isang gawain ay kriminal. At syempre, pag ikaw ay humihingi ng batas, yan ay batas na lokal, hindi yan batas na international. So ang paninindigan ng mga Amerikano, lalong-lalo na kung kriminal ang pananagutan, hindi po pwedeng magkaroon ng krimen kung walang batas na nagsasabi na yung akto
ay kriminal. Nullum crimen nulla poena sine lege ang tawag dyan sa Latin. Now, paano magkakaroon ngayon ng krimen sa international law samantalang wala namang kongreso na bumuo ng batas? Now, ang ginawa namang remedyo dyan ay yung batas na nagsasabi na may mga kriminal na bagay-bagay na po pwedeng litisin ng ICC ay pinadaan sa pamamagitan ng tratado. At yun nga po yung Rome Statute of the ICC. Now, mula nung nagtutulong Amerika dyan, talagang lininaw na Amerika na marami siyang alinlangan dyan. Bukod doon sa kawalan ng batas na binuo ng soberenyang mga bansa para parusahan ng mga gawaing dapat ay kriminal, sinasabi rin ng Amerika na makapangyarihan ng prosecutor. Sa Amerika, halal ang attorneys, yung mga attorney generals no, ng iba't ibang estado, kaya nagkakaroon ng pananagutan. Pero ang sabi ng mga Amerikano, itong prosecutor nito po pwedeng kasuhan ng isang nakaupong presidente at hindi immune from prosecution ng presidente ngayon, and yet walang pananagutan kasi siya ay halal lamang na mga miyembro ng estado, hindi ng taong bayan. So kaya nga binuo nila yung pre-trial chamber para makonvince yung mga Amerikano na lahat naman ang gagawin ng pre-trial chamber, kailangan ng prosecutor ay kailangan bigyan ng basbas ng pre-trial chamber. Pero hindi pa rin satisfied ang mga Amerikano dyan dahil alam nila na sila lang ang bansa na mayroong mga sundalo sa lahat ng parte ng daigdig na mayroong kaguluhan, and chances are ang malilitis ng ICC ay yung kanilang kasundaluhan. Kaya nga bumuo sila ng batas na nagsasabi na kapag mayroong Amerikanong linitis ang ICC, sa panadahilan yan para lusubin ng mga Amerikano ang ICC. Yan po yung konteksto kung bakit naman itong si Marcos Jr. ay nagdesisyon pa na ipadala sa ICC si Tatay Digong. Hindi ba niya naisip na kung mga Amerikano at hindi lang si Trump ay merong batas na nagsasabi na dahilan para lusubin ang dahig kapag merong Amerikanong nalitis dyan sa ICC na yan, di ba niya naintindihan na kapag siya gumawa ng kahit anong bagay para itaguyod ang gawain ng ICC, yan ay makukonsiderang banta sa seguridad ng mga Amerikano. Kasi kapag ikaw ay nakipagtulungan sa ICC, ibig sabihin yan, ini-endorso mo yung gawain ng ICC at in other words, kinukontra mo yung sinasabi ng mga Amerikano na illegal yung gawain ng ICC. Ito'y labag sa soberenya at labag sa karapatang pantao dahil wala naman lokal na batas na nagpaparusa doon sa mga krimen na linilitis ng ICC. So akala siguro ni Marcos Jr., palibasa, hindi naman involved ang Amerika sa pag-kidnap kay Tatay Digong at pagpapadala sa ICC, hindi makaka-apekto dun sa kanyang sipsep kay Trump yung gawain niyang pangingidnap kay Tatay Digong dito nga sa ICC sa dahig. Dapat naisip niya na kung ang mga Amerikano at hindi lang si Trump ay magkakaroon ng batas na lulusubin ang dahig kapag merong Amerikanong linitis, siguro naman dapat naisip niya na kapag siya nakipagtulungan sa ICC, hindi rin siya makakasipsip kay Trump. At ngayon, yan ang nangyayari. Kahit anong higop sa puwet ni Trump, ng ating ambassador na si Babes Romualdez sa Amerika, na makipagkita sana si President Trump kay Junior sa Pilipinas o di naman kaya sa Amerika, hindi nagtagumpay. Kanina lang, narinig ko yung broadcast ni Maharlika. Alam niyo naman si Maharlika, maraming puting ahas yan. Hindi nagkakamali yan. Abay, nagwawala na naman ang Lisa Marcos dahil hindi nga nakakuha ng appointment. Paano ka makakakuha ng appointment? Siguro, meron kang sinisinghut nung nagdesisyon ka na ipakidnap na hindi mo nalaman na kapag ang Amerika may batas na lulusubin ang kahit sino makipagtulungan sa ICC, lulusubin ang dahig kapag naglitis ang ICC ng kahit sinong Amerikano, siguro dapat naisip niya kung ikay nasa tamang pag-iisip na kapag ikaw ay gumawa ng kahit anong bagay na magbibigay lehitimo sa mga aksyon ng ICC gaya ng pangingidnap at pagpapadala kay Presidente Duterte sa ICC para litisin, bad shot ka sa Amerika. Lisa, ha? Hindi lang ikaw ang pwedeng mag-bad shot. Kung si BP Sara ay bad shot sa iyo yan, bad shot ka naman at asawa mo kay President Trump. Dahil ikaw, binigyan mo ng lehitimo ang mga gawain ng ICC. Yan ang instance na dapat kasi bago gumalaw, maski na sa mga kalaban, isipin kung ito'y makakabuti o makakasama sa iyo rin. Kahit anong higop mo ngayon sa puwet ng kani-kaninong puwet, hindi magpapakita sa iyo si Trump dahil nasa kasadsagan nga tayo ngayon ng kasaysayan ng Amerika na talagang gusto na niyang mabuwag ang ICC. At yung ginawa mo, binigyan mo ng lehitimo. Bakit?
Kasi kung wala yung kaso ni Trump, talaga naman pinag-uusapan na ang pagbubuwag sa ICC. Nung huling Assembly of State Parties, talagang bibitiw na ang mga bansa dahil sayang lang ang pera na kinocontribute dahil wala namang linilitis sa kasong ICC. Maraming warrant of arrest, hindi naman mahuli. Paano ka maglilitis kung hindi mo naman nahuhuli mga akusado, di ba? O ayan ngayon, ang iyong kapalaran. Akala mo nawalan ka ng kalaban sa politika sa Pilipinas. Pero nawalan ka nga ng kalaban ng Presidente Duterte, nawalan ka rin ng restback galing sa Amerika. Ano ba mas importante? Mawala yung sa tingin mong kalaban sa politika na nananahimik naman dahil 80 anyos na at gusto nila magpahinga at mag-mayor-mayor dyan sa kanyang siyudad ng Davao, or mawala ang pinakamalaki mong restback? Tapatan lang, ang mas importante para manatili sa kapangyarihan si Marcos Jr. ay ang restback ng mga Amerikano. Di ba sa kasaysayan naman natin talaga namang ganyan? Kahit ganong kabulok ng presidente habang hindi nag-withdraw ng support ng Amerikano, nananatili sa kapangyarihan. Kaya ngayong ama ni Junior, si Senior, o di ba, for the longest time, hindi binitawan ni President Reagan. Pero nung talagang kasukasukan na ang mga pangyayari sa Pilipinas, binitawan and goodbye, Marcos Senior. O ngayon, hindi ka makakuha maski appointment dahil nga ang mensahe sa'yo, ay naku, bakit kita kakaibiganin? Samantalang kinontra mo yung isa sa pinaka-importanting initiatives ni President Trump sa larangan ng foreign policy, at ito nga yung pagtutol kung hindi sa pagbuwag sa ICC. So kahit anong bayad mo sa mga law firms, dahil ang sabi ni Maharlika ay nagbayad daw sa mga law firms, no? Para makakuha ng appointment kita, Tatay Digong, hindi ka pagbibigyan dahil ang tingin niya ngayon sa'yo, kalaban. Kinontra mo yung pulisiya ni Trump laban sa ICC dahil ikaw pa ang nag-surrender kita, Tatay Digong, sa ICC. Bukod pa yan, doon sa katotohanan na ang sinurrender mo, personal na kaibigan ni Trump. Kung kayo naman talaga ay nasa tamang pag-iisip, kung kayo talaga ay hindi naman high, dapat na-realize nyo. Puputok at puputok sa inyong mga muka itong desisyon na kidnapin si Tatay Digong papunta ng Hague para litisin ng ICC. Hallelujah, God is good. Ang iyong pananatili sa kapangyarihan, Marcos Jr., ay nakasalalay rin sa suporta ng Amerika na sa ngayon, wala kang aasahan. Kahit ano pang sabihin mo na nandiyan ang China, lulusob, wala ka pa rin aasahan. Dahil nga sa Ukraine, lalo pang nagalit si Trump nung binomba ng Ukraine, yung mga eroplano ng Russia. Bakit? Kasi nga, pinalala ang awayen, ang gera, kesa pinahupa. So wag kang umasa na trigger happy itong si Trump. Hindi. Pagod na si Trump pagbayad ng gera ng ibang tao. Kaya nga, itong darating na NATO summit dito sa Dahig, pababayarin niya ang mga Europeans. 5% of your GDP dapat ilaan sa defense. Nang sa ganun, hindi Amerikano nagbabayad sa inyong seguridad.